The two evil men, ginagamit ang pera ng tao para sa kanilang kapakanan. Binay, siya, asawa niya, anak niya. Rojas, ubos, MRT, pati yung mining, salbay. The more serious event, the moral authority of spending government funds to fund your campaign. Yan ang masakit. Halatang pikon na si Duterte sa paulit-ulit na pagkalkal sa umano human rights abuses niya at ang pagpapakalat ng kanyang mga katunggali na mas masahol pa sa martial law ang mangyayari kung siya ang mahalal bilang presidente. That's hagwas. Hagwas. Kayo, huwag kayong bumoto kay Binay kasi mauubos ang kwarta. Buwelta naman niya kay Rojas, patunayan niyang may nagawa na siya para sa bayan. Loko-loko talaga ito si Rojas. You cannot stop crime for as long as panahon pa ni Kristo. Si Kristo mismo pinako sa krus. Anong ginawa ni Rojas nung siya nasa gobyerno? Nagnakaw siya ng MRT na pera. Lahat ng batikos anya ay bunsod naman talaga ng pagsirit ng ratings niya sa mga survey. Na-overtikan ko na sila. Number 1 na ako ngayon. Handa naman anya siyang bigyan ng posisyon ang sa palagay niya ay makatutulong sa kanyang administrasyon kung sakasakali. Si Grace Poe, bagay anya sa DSWD o sa Department of Tourism. Si Leni Robredo, gagawin niyang Assistant President. At si Rojas na tinutuligsa siya sa kanyang foreign policy, partikular sa China. Gawain ko si Rojas, ambasador siyang unang papuntahin ko doon. Sinuyod ng magkatandem ang tatlong bayan sa Bulacan para suyuin ang mga botante doon. Doris Bigornia,